yan at kinaugalian po natin ang magdeklara ng mga mabubuting bagay, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Of course, we will do it by faith and by boldness, brethren in Christ. Remember, life and death is in the power of our tongue. Kung ano ang lumalabas sa bibig natin, yan po ang nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Come on po, sabay-sabay po tayo. Sabihin natin, thank God I am prosperous. Lakasan natin, because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sige, mas malakas dyan. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Sige, palapakan natin si Jesus. Okay, church, I do appreciate sa inyo pong mga conclusions sa ating mga groupings. Why we do that? Para po tayo ay sabihin natin na a-assist tayo on how we understand sa mga tinatalakay po natin every Sunday, brethren in Christ. Kanina, ang ganda ng tanong, paano tayo makakapamuhay ng matiwasay na buhay? Of course, may mga kanya-kanya tayong punto, may kanya-kanya tayong pagkaunawa on how we will live with a peaceful life, brethren. Okay? Pagpatuloy natin ang ating series about the attributes of God. Pag sinabing attribute of God ay characteristics ng ating Panginoon, who our God is. Kasi trust in Him. Okay? And we're still here in Book 4, which is entitled, Who He Is Between Us. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Basa po tayo, mga kapatid. Sabi ng Psalms 18:2, The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer, my God, my King, and my firm strength, in whom I will trust and take refuge, my shield and the horn, my salvation, my high tower. Kaya ang Diyos ang ating kanlungan, ang ating kublihan, at ang ating kalakasan, mga kapatid. Lalo na sa mga panahon na tayo may pinagdadaanan. Let us review part 1. Mga kapatid, ay inaral po natin, praise God, siya ang Diyos na ating gagapay. He is the God, our helper, in Hebrews 13:6. And part 2, siya ang Diyos na ating kaibigan. He is the God, our friend, in John 15:15. And part 3, siya ang Diyos na ating karamay. He is the God, our sympathy, in 2 Corinthians 1:3. And part 4, siya ang Diyos na ating kublihan. He is the God, our refuge, in Psalm 62:7-8. And part 5, siya ang Diyos na ating kanlungan. He is the God, our shelter, in Psalm 61:3-4. And part 6, siya ang Diyos na ating katibayan. He is the God, our foundation, in Isaiah 28:16. And part 7, siya ang Diyos na ating kalasag. He is the God, our shield, in Psalm 3:3. And part 8, siya ang Diyos na ating kakampi. He is the God, our defender, in Psalms 56:9. And part 9, siya ang Diyos na ating kapayapaan. He is the God, our peace, in 2 Corinthians 14:33. And that was last Sunday, at tinalakay po natin ang 4 na T's, brethren in Christ, on how to have the peace of God. The God of peace will keep us from temptation. The God of peace will keep us from trouble. And the God of peace will keep us from tribulation, and the God of peace will keep us from testing. And this morning, brethren in Christ, we're now here in part 10. Siya ang Diyos na ating katiwasayan. He is the God, our tranquility. Basa tayo, mga kapatid, sabi po ng Jeremiah 33:16, sa mga araw na yaon, because this was the prophecy to the Israelites people, sa mga araw na yaon ay maliligtas ang Huda at ang Jerusalem ay tatahang tiwasay. At ito ang pangalan na itatawag sa kanya, ang Panginoon ay ating katuwiran. And in English, in those days, Judah shall be saved, and Jerusalem shall dwell safely. Pag sinabing safely, brethren in Christ, peaceful, quiet, and sound. And this is the name by which it will be called, the Lord is our righteousness,
our rightness, and our justice. So hinulaan mga kapatid sa Bible, ang chosen nation of God, walang iba kundi ang Israel, na sila po ay tatahang payapa. And they will call God as righteous judge mga kapatid, at siya po ang ating righteous na Panginoon. Tingnan po natin ang ating pong hearts, mga kapatid, of this message. Okay, next slide. Praise the Lord. Living with God is safe. Kapag kasama mo ang Diyos, mamumuhay ka na ligtas. And then living with God is in still. So still tayo. Hindi tayo napapahugan, hindi tayo natitinag. Living with God in sound and living with God in serene. Pag sinabing serene, mga kapatid, calm. Ikaw ay kampante lamang, hindi ka nag-aalala, di ka natatakot, di ka nangangamba, hindi ka nag-worry sa anumang mga bagay because you know who your God is. Amen? O sabi mo nga ulit sa katabi mo, katiwasayan. Sino gusto mabuhay ng tiwasay? Praise God. Hallelujah. All you need to do is to live with God. Sabi mo, mamuhay kang kasama ang Diyos. Hindi tayo magkakaroon, mga kapatid, ng matiwasay na buhay kapag hindi natin kapiling at kasama ang Diyos. Kaya if we want, brethren in Christ, ng peaceful na buhay, ang gagawin mo lamang ay mabuhay kasama ang Diyos. Tingnan po natin ang mga Israelites people. Sabi ng Isaiah 30:15, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng banal ng Israel sa pagbabalik, because they were captive brethren in Christ, at sa pagpapahinga ay matitiwasay kayo. Sabi po doon, sa katahimikan at sa pag-asa ay magiging ang iyong lakas at hindi ninyo inibig. Ang sabi naman ng English, brethren in Christ, for thus said the Lord God, the Holy One of Israel, in returning to me, pagbabalik loob ng mga Israel sa Diyos, and resting in me, you shall be saved. In quietness and in trusting confidence shall be your strength, but you would not. Kaya dito, mga kapatid, sabi ng Bible, kapag sila ay magbalik loob sa Diyos, they will find yung tinatawag nating quietness. Sabi nga ulit sa katabi mo, quietness. Hallelujah. Okay, next slide, brethren in Christ. Sabi ng Ezekiel 20:26, at sila, which refer to the Israelites people, ay magsisitahang tiwasay roon. Oo, sila ay mga tatayo ng mga bahay at mga uubasan at tatahang tiwasay. Mag-uubasan at tatahang tiwasay pagka ako'y nakapaglapat ng mga kahatulan sa lahat ng mga wawalang kabuluhan sa palibot nila at kanilang malalaman na ako ang Panginoon nilang Diyos. In English, brethren in Christ, and they shall dwell safely in it and shall build houses. Sabi nga ninyo, hallelujah. Maganda yung magtatayo tayo ng mga bahay and plant vineyards. Yes, they shall dwell securely and with confidence when I have executed judgments and punishment upon all those round about them who have despised and trodden upon them and pushed them away. So, ang mga Israelites, marami silang mga kalaban, mga kapatid. Pero kapag sila po ay nilipol ng Panginoon, then the Israelites people will live safely and securely, brethren in Christ. Okay, next slide pa, mga kapatid. Hallelujah. And karugtong pa pala, and they shall know, understand, and realize that I am the Lord their God, their sovereign ruler, who calls for loyalty and obedient service. Okay, next slide sa Tagalog ulit, mga kapatid. Sabi ng Job 24:23, pinagkakalooban sila ng Diyos na malagay sa katiwasayan, at sila'y nagpapahinga roon, at ang kanyang mga mata ay nasa kanilang mga lakad. Sabi po doon, God gives them security and they rest on it, and His eyes are upon their ways. So maliwanag, mga kapatid,
na kapag ikaw ay tiwasay, sabi mo nga sa katabi mo, you can rest. Kaya malalaman yung mga kapatid ng mga taong tiwasay kasi sila po ay sabihin natin mga kapatid ay nakakapagpahinga, hindi sila aligaga, hindi sila troubled, hindi sila worried, mga kapatid, because ang mata ng Diyos ay nasa kanila. Amen? O sabi mo nga ulit sa katabi mo, the eyes of God is on you. Nakakita na po ba kayo ng tao na may inaalaga ang bata? Di ba ang tagapag-alaga ay nakatuon doon sa kanyang inaalagaan? At sino po ang nag-aalala kapag umaakyat ang bata? Yung nagbabantay. Tama ba? Sa mga nanay, praise God, ang bata, wala man lamang ka, akyat ng akyat, pero ang nanay, nangangamba kasi baka mahulog because binabantayan. That's how the Lord look at mga kapatid sa atin. Nakatuon ang kanyang mga mata sa atin at binabantayan tayo. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, bantay, sarado ka ng Panginoon. Kaya mga kapatid, salamat sa mga tumulong, sa mga nagupit ng tarpaulin na tuwid. Hallelujah. Praise God. Kagabi iniwan nila ako. Praise God. Sabi ko, lahat sila dumadami, makukonsensya kaya na magpapaiwan para tumulong. Wala po sila mga konsensya lahat kasi lahat sila naubos umuwi. Hallelujah. So ako hindi ako makatiis kasi nag-iisa lang ako dito. Baka ibang sumama sa akin. Tinawag ko si JM at saka si Ryan. At sila pa ang tumulong kayo ng kabit. Kaya sa inyo, bawat hakbang ninyo, ideklara nyo, I am forgiven, I am blessed, I am rich, I am righteous. Para ma-internalize ninyo na ikaw yan, mga kapatid. Amen? At ang pinakatulong, pinakalagay ko doon, I am a child of God. Kaya hagdan pa lang nangungusap na kung sino ka. Pag tumingala ka naman, makikita mo naman kung sino ang Diyos na sinasamba mo. Amen? Hallelujah. Diyos ang kapayapaan. Diyos ang katugunan. Tama, pag akyat mo, may prayer ka. Pag tingala mo, Diyos ang katugunan. Ay, thank you Lord. Ikaw pala ang tugon. Amen? Kaya sa hagdanan palang blessed po kayo. So, ayusin po natin ang kabila sa darating again. Ako po ay blessed dito sa church kasi isang announce lang, nagre-respond kayo agad. Kita mo yung bilog, punong-puno na doon ang mga picture ng family. Hallelujah. Sabi ko, grabe. Talagang grateful ako sa inyo. Sobra. Hallelujah. Tapos, sabi ko dito, punong-puno na rin natin dito yung mga dreams natin, yung mga houses and lots. Praise God, yung mga sasakyan, kung ano mga pangarap. Mga kapatid, I'm not kidding. Bakit? Seryoso ako na mapagpala tayo. Tama? Hallelujah. Tulad ng sinasabi ko nga, ako, inunahan ko na kayo kasi baka sasabihin si pastor nga wala. Inunahan ko na kayo, mga kapatid. At ang aking plano, 8 business, 4 na po ang magmamanifest dyan. Amen? Hallelujah. Bakit? Kasi naniniwala ako ng makapangyarihan ang prayer. Na kapag ka nailagay dyan ang inyong mga dreams, atin laging idideklara, Lord, mangyari ito sa Kanya. Papangyarihin mo ito sa Kanya. Hallelujah. Kasi sabi ng Bible, kaya wala kayo kasi hindi kayo nananalangin, hindi kayo humihingi. So, paano tayo magkakaroon ng mga bagay-bagay? Hindi naman natin sinusukat sa ating kakayanan. Ang Diyos ang bahala on how He will do it sa atin. Tama? Tapos yung pamilya natin, para sa inyo yan, ipag-pray natin. Ang buong pamilya nila, Jessica, halimbawa na andyan, nila Mikailo, hindi man umate na mama at papa niya, at least na ipag-pray-pray ang pamilya. Hallelujah, napakahalaga. Naitatanungin ko po kayo, kasi ilang linggo na lang mag-anniversary tayo. Seryoso ba talaga kayo at nakikinig kayo sa announcement? 3 buwan ko nang ina-announce to eh. Picture nyo, ilagay nyo po. Kasi para na ipag-pray-pray. Kasi ang purpose natin dyan, again, yung nanay mo, kahit wala na ipag-pray-pray. Lord, i-bless nyo po yung pamilya ni ganito, pamilya ni ganyan. Ipag-pray natin sila kasi only God can secure them. Tama? Hallelujah. Palapakan natin ang Diyos. So sana, hindi na darating ang linggo, makakapag-forward na po kayo ng picture. No? Family picture. Praise God. Ang gusto mo sana lahat nagpaka-t-shirt ng highly favored eh.
Kaya lang kaso, mga pamilya nyo kasi hindi naman lahat born again. So kahit family picture, kahit hindi na kayo nagpaka-highly favored, basta ilagay natin dyan. Amen? So kasi mahalaga na ipag-pray-pray natin sila kasi mahirap naman biglang nagsisimba ka, pag uwi mo patay na pala si mama mo kasi na-aksidente, nabangga, nabagsakan. So mahalaga that we will pray for them always. Tama? So, ang purpose kung bakit tayo naglalagay, kasi dinideklara natin, my family, Lord, is belong to Jesus. Amen? My family is belong to Jesus. Ang ganda po ng nangyayari sa ating church. Praise God. Hallelujah. So again, sabi mo nga ulit sa katabi mo, only God can secure. Agree ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. Okay, next slide. Sabi ng Deuteronomy, datapwat pagtawid ninyo sa Jordan, sabi niya sa mga Israel, at pagdahan sa lupain na ipinamana sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos, which yun po ang promised land, at pagkabigay niya sa inyo ng kapahingahan sa lahat ng inyong mga kaaway, praise God, hallelujah, sa palibot na tayo'y tumahang tiwasay. Ang sabi sa English, praise God. But when you go over the Jordan and dwell in the land which the Lord your God causes you to inherit, and He gives you rest from all your enemies round about, so that you dwell in safety. So, hallelujah. Alaala ko tuloy, ang mga Israelites, mga kapatid, minsan wala silang kakayanan lumaban eh. Kaya lang, ang ginagawa ng Diyos, kinukompuse yung kanyang mga kaaway. Tama? Minsan, ang mga kaaway ang naglalaban-laban. Praise God. At nagkakadamatay sila. Ang Israel ay living in safe. Kaya ang Diyos ang gagawa ng paraan. Sabi mo nga ulit sa katiba mo, tiwasay. Sino sa inyo, mga kapatid, ang maraming, hindi man kaaway, maraming problema? Maraming iniisip. Praise God. Hallelujah. Maraming mga inaalala. Hallelujah. Praise God. Anong gagawin, mga kapatid? Aalisin ng Diyos ang lahat ng ating mga alalahanin. Amen? At tayo ay tatahang tiwasay. Nainitan ba kayo, mga kapatid? Medyo mainit ba? Mainit? Iniisip ko nga paano kayo sa anniversary dahil lahat ng mga tulad yan, nakausap ko na yung pamilya nila Kevin, atin sila buong family. Praise God. So, what will happen sa church natin? Praise God. Hallelujah. So, tulungan niyo po ako yung aircon ko doon sa office. Dadali natin dyan sa kabila para bubuksan natin yung kortina para tumulong yung pagpalamig para malamig sa kabila, malamig dito. Tama? Hallelujah. Kasi marami tayong bisita doon, mga kapatid. Praise God. Kaya mabuti ang Diyos. Sabi mo ulit sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Kaya ang gagawin ng Diyos sa mga Israelites people, for them, para sila ay mamuhay ng payapa, lahat ng kanilang mga kaaway ay mawawala. Kaya sa atin din, same thing. Para ikaw ay makapanahang tiwasay, lahat ng problema at alalahanin ay aalisin ng Panginoon. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, salamat. Praise God. Hallelujah. Lahat ng problema, alisin. Gusto niyo po ba yun? Yes. Hallelujah. Okay, next, mga kapatid. Hallelujah. Jeremiah 23:6, sa kanyang mga karawan ay maliligtas ang Huda at ang Israel ay tatahang tiwasay, at ito ang kanyang pangalan ay tatawag sa kanyang Panginoon ay ating katuwiran. And then, in His days, sabihin ninyo, His days, hindi araw mo, His days, ang Diyos ang gagawa, shall be saved, and Israel shall dwell safety, or safely, and this is His name, by which He shall be called the Lord our righteousness. Wow, hallelujah. Kanina gusto ko yung worship natin eh. Praise God. Gusto kong kanta po yun, yung Be With You. Kasi talagang dapat nananatili tayo sa Panginoon. Ang buhay natin, anumang milyari kay katamo, mga kapatid, hallelujah. Iwan ka man ng boyfriend mo, girlfriend mo, basta kay Lord, stay ka lang sa Panginoon. Amen? Yan po ini-encourage natin sa mga kabataan. Okay, mayroon tayong i-acronym na salitang HELP, H-E-L-P, Brethren in Christ, para tayo makapagkuha ng salita ng Diyos. Okay, first point, mga kapatid, sige po, living with a
full home. Gusto niyo ba ng tahanang tiwasay? Hindi yung madaling araw pa lang, naririnig mo na bunganga ng mama mo at buwisit na buwisit dahil ang daming problema, ang daming mawalang budget. Nakarinig na po ba kayo ng nanay ninyo na kaaga-aga? Hallelujah. Praise the Lord. Kaaga-aga. Kaya nga minsan may nagsabi niya, ang bata daw naglaya. Sabi ng bata, tinanong ang bata, saan ka galing? Doon sa impyerno naming bahay. Saan yung impyerno bahay? Bakit nasabi mo impyerno? Si tatay mo, si tatay daw demonyo. Ang nanay niya ay demonyeta, tama? Kasi magulo, mayroong pamilyang, nakarinig na ba kayo talaga ng pamilyang magulo? Kaaga-aga. Aga-aga, gigising ka sa bunganga. Hallelujah. Memorize mo na yung sinasabi ng nanay mo. Memorize na yun. Piriin mo, pilang banwa na kang Eni. Praise God. Ilang ba, sabi natin 16 ka, 17. In 16 years, 17 years, yan ang naririnig mo pa ulit-ulit. Kasi actually, mga kapatid, may tahanang magulo. Maniwala kayo. Tahanang magulo. Laging nag-aaway ang mga magulang ninyo. Alam niyo po, sabi ko nga kung bakit maraming mga broken family, bakit ang mga anak mas gusto nilang nasa barkada, bakit mas gusto nilang nasa SM, rather they choose to be at home? Kasi magulo sa bahay nila eh. Hallelujah. Gusto niyo po ba ng matiwasay? Praise God. Basta tayo, tingnan niyo po, mga kapatid. Sabi niya sa Job 21:9, ang kanilang mga bahay ay tiwasay, na walang takot kahit ang pamado man ng Diyos ay wala sa kanila. Sabi niya, their houses are safe and in peace without fear. Neither is the wrath of God upon them. Ganda ng tiwasay, mga kapatid. Hallelujah. Maganda yung tahimik, yung para bang ang asawa mo kapapasok pa lang gusto nang umuwi sa bahay kasi napaka-tiwasay sa bahay. Gusto nila mag-stay sa bahay kasi mabait ang nanay, mabait ang tatay, lalong mababait ang mga anak. Kita mo dito sa church, tiwasay na tiwasay si Pastor Lito. Ang babait, praise God, sa practice ang tiwasay na tiwasay ako. Hallelujah. Amen. Kahapon ang tiwasay talaga ako ng gusto. Bakit? Grabe talaga. Amen. Palapakan niya si Lord. Gusto niyo ba ng tiwasay na bahay? Hallelujah. Praise God. Hindi kailangan yung mabusalan. Alam niyo po, ang sekreto, ma-born again ang lahat. Hallelujah. Bakit? Sa born again, wala naman nakita mo nanay mo pag nasa church. Tahimik. Wala naman nagbubunga ng nanay sa church. Kaya di ba ang isang anak, kwento ko pa nga ng isang anak, sabi ng isang anak, katagal-tagal na niyaya ng nanay, at last, napa-attend. 4 ang gawain ng church. Katatapos lang ng unang gawain, sabi ng anak, Nay, anong oras ang sunod na gawain? Sabi niya, anak, katatapos lang natin ng 7, mayroon pong 10. Atin tayo uli, Nay. So, umatin sila. Pagkatapos ng 10 na gawain, nagtanong na naman ang anak, Nay, anong oras ang pangatlo? Mamayang alas 3, anak. Atin tayo uli, anak, Nay. So, umatin sila. Pagdating ng alas 3, nang matapos ang gawin, nagtanong na naman ang anak, Nay, anong oras ang pang-4 na gawain? Na-question na ang nanay. Ako, sabi niya, mula nang ma-born again ako, 4 ang gawain, pero isa lang ang inaatinan ko. Ang anak ko, ka-a-attend lang, gusto lahat atinan. Natanong niya ngayon ang kanyang anak, Nay, bakit po gusto? Sabi ng nanay, bakit gusto mo lagi umaten? Ang sabi ng anak, Nay, kasi pag nasa church ka, tahimik ka. Amen? Gusto niyo ba ang nanay niyo? Praise God, maging tahimik. Hallelujah. Dalhin niyo sa church. Dito sa church, hindi siya makakapagbunganga. Amen? O palapagan niyo ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya mahalaga, mga kapatid, ang ating mga tahanan are at peace. Ang ating mga bahay ay payapa. Amen? Ang sarap talaga. Actually, tingin kayo, kapag mayroon ako nabasang aklat, kapag daw ang asawa ayaw nang umuwi sa bahay, ibig sabihin yan, mga kapatid, maingay sa bahay. Hallelujah. Amen. Kaya kayo mga babae, alam niyo po,
yung mga nagpapaligaw, ngayon pa lang, ayusin nyo na yung sarili nyo kasi ayaw na ayaw ng lalaki ang mga maiingay na babae. Amen? Lagi niyong tandaan yan. Kung ikaw ay amang mabunganga, huwag ka nang maging mabunganga. Kasi ang ganda naman nun, halimbawa tulad ni Sean at saka ni Tim. Yung tipong palang gustong-gusto na ni Sean na aalis lang, gusto na agad umuwi. Bakit? Kasi tiwasay sa bahay, mas gusto ko sa bahay kasi mapayapa sa bahay. Amen? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, home. Kaya we can have a peaceful home. Pwede tayo magkaroon ng tiwasay na tahanan. Amen? Amen? Sabi naman ng iba, magiging tahimik lang siguro ang bahay kung puro ngungo. Amen? Sino nagsabi sa inyo? Hindi totoo yan. Alam nyo, mayroong mag-asawang parehong ngongo. Pero alam niyo po, ang gulo ng bahay. Bakit? Lumilipat ang mga kaldero, praise God. Kasi hindi lang ma-express sa salita, kaldero ang pinagbababato nila, praise the Lord. Amen? Sabi mo nga ulit, tahanan. Lakasan nyo, sabi nyo tahanan. At maghanda-handa kayo kasi ipapadala ko kayo sa encounter. Magkakaroon po tayo ng encounter sa Pinyel. Hallelujah. Doon, maghanda kayo ng tuwalya kasi talagang grabe ang iyakan doon para lumalim. Si Mikaelo nga nang tinamaan, namagay yung kanyang mukha, yung mata niya, praise the Lord. Saka iiyak doon, lalo na ma-express natin. Kasi gusto ko ma-enkwentro nyo ang Panginoon. Amen? Okay, pangalawa, attribute number 2, living with a peaceful emotion. Alam niyo po kung bakit tayo minsan hindi tiwasay? Kasi yung ating mga puso, ang daming mga karga-kargang galit, puot, tampo, hinanakit, lahat na andyan. Huwag kayo mag-ipon yan, hindi kayo yayaman yan. Amen? Praise God. Hallelujah. Kung ikaw ay may ex ka na, ilit ko mo na yan. Hayaan mo na. Praise God. Ex mo na. Iniisip mo, huwag ka isipin. Tama. Ang iba kasi, naging ex na iniisip pa. Kumain kaya siya, saan kaya siya ngayon, kasama kaya yung kanyang bagong girl. Huwag mo nang isipin. Ikaw nga hindi iniisip, isipin mo siya. Kaya, amen? Don't spend your time. Hallelujah. Amen? Ay, Sister Joy, may nakuha ako na mayroon akong gustong request. Si Junjun, lahat ng niya mga ex, ipipicture natin sila. Gusto ko yung si Junjun nakaupo sa upuan, tapos lahat yan ng kanyang mga naging ex, pipicture natin. Hallelujah. Hallelujah. Enjoy lang niya kasi. Alam niyo po mga kapatid, nandito si Precious. Nandito si Sheena. Hindi niya ex. Naging ano lang sila. Are you her church? Wala lang si Rinalyn. Sino pa ba? Hallelujah. Palapakan niyo ang Panginoon. Amen? Hayaan niyo. Laging itinuturo ko sa kabataan, sige, maging mapaglaro ka ngayon. Kasi pag magseryoso ka, ikaw naman ang paglalaroan. Mayroon nga akong binatang nakausap. Sabi ng binatang kausap, ang yabang, gwapo talaga, gwapo. Talagang gwapo. Sabi niya, Pastor, itanong mo sa akin kung ilan ang naging girlfriend ko. Ako, ilan na ba ang naging girlfriend mo? Sabi niya, Pastor, bawat buwan, may bago akong girlfriend. Talagang agwapo mo, isang taon, 12. Sabi, pugi, Pastor At pugi nga talaga siya. At may karugtong siya. At wag ka, Pastor, hindi ko siya i-pray na walang nangyari sa amin. Yabang talaga. Alam niyo po, pinayuhan ko siya. Sabi ko, sige, pag maglaro ka ngayon, sa'yo ang tawa ngayon. Sabi ko, pagdating ng panahon, may totoo kang mamahalin. At ang totoo mong mamahalin, 100 na rin ang nauna. Because what you saw is what you reap. Nagkakaintindihan tayo?
Kaya si Junjun, pag nagtutong nagmahal yan, yung kanyang tutong mamahalin, ipang 40 na rin siya. Praise the Lord. Amen. Kasi, bakit mga kapatid? Kaya huwag yung paglalaroan ng pag-ibig. Sabi mo nga ulit, emotion. Alam niyo po dito kung mag-encounter tayo, Sister Joy, halos lahat ng problema ng kabataan, emotion. May nakita ako, may napanood ako. Sabi ko, maglalagay tayo dyan ng isang kwarto, tapos may mga platong ibabato. Praise God. Nakalagay doon, XBF, mayroon doon nanay, may tatay. Doon niya ipupukol yung plato kung kanino siya galit. Siguro, hallelujah. Daming plato mababasag dito, Sister John. Kasi actually, tingin kayo, ang mga babae talaga pag nagmahal yan, totoo yan. Totoo yan. Amen? Sabi naman ng iba, hindi daw totoo. Pag-aralan nyo, bakit ang babae din naghahanap ng iba? Kasi hindi mo na ibibigay yung dapat sa kanya. Amen? Kita mo si Jun, Sean, masaya ka na ba kahit natutulog na sa bahay. Ang chismisan namin, sabi doon, si Tim daw, ayaw daw mawala kasi doon sa kanila, kaya si Sean na lang ang pinapunta doon. Kaysa si Tim ang pupunta doon kay Sean. Hallelujah. Pero hindi naman kami, actually, kung gusto niyo mag-asawa kayo. Pray, pero bawal ang marital sex dito ha, pre-marital sex. Hindi natin pinapahintulutan kasi alam niyo po, kapag nagkatabi na kayo sa isang kumot, nako, pwedeng magdamag, marami ang pwedeng mangyari. Amen? O sabi mo nga rin sa katabi mo, emotion. Okay, basta tayo. Tingnan po natin ang emotion. Upang, sabi ng Colossians 2, upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo. Sa English, sabi po dito, for my concern is that their hearts may be braced, comforted, cheered, and encouraged as they are knit together in love. Yan gusto ko. Knit together in love, that they may come to have all the abounding wealth and blessing of assured conviction of understanding. Maganda yung wala kang inalaala. Amen? Amen po ba? Masarap yung walang galit. Hallelujah. Kasi kapag may galit ka, mga kapatid, gusto mo, ako nga sobrang galit ko eh. Nung hiniwalay na ako ng asawa ko, yung dala-dala yung anak ko, praise God. Alam niyo po kasi nasa sila, i-mute ko na lang ito, Sister Joy. Nasa isang compound sila. Alam niyo po, ang labasan sa compound nila, ganyan lang kasikip. Patatanggalin ka nga pag matama ka eh. Sabi ko, ang gagawin ko, pupunta ako doon, may dalang samurai. At magdadala ako ng isang container na gas. At gagasolinahan ko ang buong compound. Isa lang labasan eh, Sister Jo. Malas na ibang dalawa, ang tataas ng pader eh. Isang labasan. Susunugin ko yan. Saan sila lalabas? Doon sa mag-aabang ako. Bawat labas, siyempre mapipilitan sila lumabas dahil sunog sa loob. Manunyos ngayon, Pastor Lito, arson, and multiple murder. Matindi yan. Inubos. Bakit? Sa sobrang galit. Pero alam niyo po, isa lang ang natutunan ko kay Pastor Noel. Sabi niya, Pastor Lito, walk in love. Lumakad ka sa pag-ibig, magpatuloy ka, patunayan mo sa kanila na ang buhay mo ay pinagpala. Amen? O sabi mo nga sa katabi mo, I like that. At makikita nyo na siguro yung anak ko, inaantay ko lang yung anak ko na magbinata kasi ngayon ba, nasa 10 years old pa lang, hindi siya pwede. Pag magbinata yan, hahanapin ako, kamukhang-kamukha ko. Mas pogi lang siya, upgraded. Amen? Kasi ako maitim, yung asawa ko maputi. Kaya pag maitim ka, huwag ka na maghanap ng itim kasi kawawa yung anak nyo. Tulog ka. Yung lalabas sa anak ninyo. Hanap kayo ng puti. Ang tawag dyan, upgraded. Amen? Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, I like that. Kaya mahalaga yung puso natin, walang kinikimkim. Sabi mo nga sa katabi mo, pinatawad ko na sila lahat.
Kaya maganda sa encounter, Sister Joy, bakit mo napapanggit? Kasi lahat ng pagpapatawad na andon. Lahat ng galit, mailalabas mo. Lahat ng hinanakit, mailalabas mo. Amen? Kaya gusto ko lahat ng kabataan sama kayo. Kaya ngayon mag-ipon-ipon na kayo ng konting pambayad. Huwag naman kayo puro palibre sa akin. Hallelujah. Mag-ipon-ipon na. Ibabalik namin ang bayad mo kapag hindi mo naranasan si Lord. Grabe doon. Grabe. Hallelujah. Then, pangatlo, mga kapatid, sabi niya, and that they may become progressively more intimate, acquainted with, sabi niya, with, and may know more definitely and accurately and thoroughly that mystic secret of God, which is Christ, the Anointed One. Hallelujah. Para malaman mo ang kalooban ng Diyos, kailangan wala kang tinatago sa puso. Sabi mo nga rin, di ba narinig nyo dati, be careful of your heart. Kaya huwag nyo masyadong saktan ang inyong mga puso, mga kapatid. Hallelujah. Nagtatanong sila sa akin kung magmamahal ako ulit. Siyempre, magmamahal ako ulit. Hallelujah, kaya nagiging maingat na ako ngayon kasi baka masaktan ulit ang aking puso. Amen? Okay, next, pangatlo, living with a peaceful living. Kailangan may pamumuhay tayo payapa. Basta tayo, praise the Lord. Sabi niya ng Judges 18:10, paglakad ninyo, darating kayo sa isang bayang tiwasay, at ang lupain ay malaki sapagkat ibinigay ng Diyos sa inyong mga kamay isang dakong walang kakailanganing anumang bagay na nasa lupa. And in English, sabi po dito, when you go, you will come to people feeling safe and secure. The land is, sabi niya, broad, widely extended on all sides. And God has given it into your hands a place, yan ang gusto ko, a place where there is no want of anything that is in the earth. Yan po ang promise natin. Wala na silang kakailanganin pa. Gusto niyo po bang namumuhay ka na walang hinahanap? Walang kailangan because everything is provided. Amen? Sarap kayo ng bahay na lahat, yung lupa na lahat ay naroon. Wala ka nang hahanapin pa, wala ka nang kakailanganin pa. Amen? So, ang sarap ng buhay na wala ka nang hinahanap. Amen. Amen po. Masarap ang pamilya na saganang pagkain. Actually daw, sabi daw sa pag-aaral, bawat kain daw natin dapat mayroong isda, mayroong karne, mayroong gulay. Yan ang normal. Di yung puro gulay. Praise God. Ang puro isda naman, tuyo naman. Puro tuyo. Praise God. Hallelujah. So, tayo, mga kapatid, ay tatahan sa lupain na wala tayong kakailanganin pa. Sabi nga, ang description ng promised land, a land flowing with honey and milk. Hallelujah, yung lugar na punong-puno ng pagpapala. Last point, living with God with a peaceful place. Gusto niyo po ba ng lugar? Sige, basa tayo. Sabi dito sa 1 Kings 5:4, ngunit ngayon, binigyan ako ng Panginoon kong Diyos ng katiwasayan sa bawat dako. Walang kahit kaaway o masamang pangyayari. Like that. Isa pa, next. Sa English anak. But now the Lord my God has given me rest on every side so that there is neither adversary nor evil confronting me. So, gusto niyo po ba ng ganyang lugar? Yung walang kaaway. Amen? Lugar na tiwasay. Praise God. Given me, makakapagpahinga ka, wala nang kaaway, at walang masamang mangyayari. Sa pag-aaral po pala mga kapatid sa ating kontinente, sa ating, sino ba sa inyo nag-aaral ng kaunti ng science? Sa globe pala, mayroon palang place na hindi dinadaanan ng bagyo. There is a place in which hindi siya dinadaanan ng bagyo. Kumbaga, walang kalamidad. Hallelujah. So, ang Pilipinas so kasi, daanan ng bagyo. Tama? Kaya bawat may bagyo, Pilipinas ang dinadaanan. Kung hindi sa Luzon, nasa Visayas, nasa
Mindanao. Kasi daanan talaga ang Pilipinas ng bagyo. Pero sabi ng Bible, ikaw ay tatahan sa lupain na wala pong masamang mangyayari. Balikan natin ang Tagalog. Tingnan po, mas magandang Tagalog eh. Sabi niya, wala kahit kaaway o masamang pangyayari man. Ang sarap ng ganyang lugar na walang kalamidad, walang pangit na mangyayari. Isama po natin, mga kapatid. Ilan ang ating tinalakay? Inakunin natin ang health. Sige po, isama natin ang praise God. Living with a peaceful home, living with a peaceful emotion, and living with a peaceful living, and living with a peaceful place. And that is health. Tayo ay piling makapanahan ng tiwasay ng tahanan, damdamin, pamumuhay, at maging ang lugar. Last verse, mga kapatid. Colossians 4:12, binati kayo ni Epaphras na isa sa inyo na lingkod ni Kristo Jesus na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kanyang pananalangin upang kayo'y magsitatag na mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat ng kalooban ng Diyos. Si Epaphras, parang pastor yan. Epaphras, who is one of yourselves, a servant of Christ Jesus, sends you greetings. He is, si Epaphras, always striving for you, earnestly in his prayers, pleading that you may, as person of right character and clear conviction, stand firm and mature in spiritual growth, convinced and fully assured in everything willed by God. Kaya ang panalangin ng mga pastor, maging matiwasay ang bawat isa sa atin. Amen? Sabi mo ulit sa katabi mo, ipanalangin mo naman ako. Nag-pray-pray ba tayo sa bawat isa? Nakalimutan natin kanina mag-pray sa by group. We have to pray one another. Amen? Tapigin mo nga ang katabi mo, sabi mo, I will pray for you. Magpanalangin tayo, mga kapatid. Let us pray one another. Sige, last slide. Ano po ang sabi sa last slide? Mga kapatid, peaceful is being filled in God's will. Pinapanalangin ka. Lord, si Sister Joy, ayon sa kalooban ang mangyari. Peaceful in being affirmed in God's will. Lagi nang tandaan, kayo ay laging nasa kalooban ng Diyos. And peaceful is being admonished in God's will. Yung pinapangaralan tayo ng salita ng Diyos, and peaceful is being assured in God's will. Kaya mga kapatid, lagi mong tandaan, tingin kayo, gusto ko yung maranasan niyo yung nararanasan ko, mga kapatid. Halimbawa, dati, nagbabike ako eh. Diba? Wapo-wapo, nakabarong si Sister Joy, nakabike. Talagang hira ang pangit tingnan. Nakabike, praise the Lord. O, pinalitan ng Lord, motor. Kaya lang, ano naman, motor star. Praise God, na madali masira. Pag nasira, nagtutulak. Tapos humingi ako ng sasakyan, binigyan naman ako ng Lord ng sports car na pula. Hallelujah. Luma nga lang, tumitirik sa mga stoplight. Hallelujah. Kung kayo nakaliligo, doon titirik. Ayaw ko lumabas kasi nagkokos ng traffic si Sir Joy. Hallelujah. Pag sumakay ka na, makikita mo yung mga guhit-guhit ng daan. Amen? Pero, ang Diyos ay mabuti. Alam niyo po dati kasi deklarasyon ko, pag sumasakay ko ng jeep, sinasabi ko, Lord, hindi ako bagay dito. Kaya mga dalaga, pag sumasakay ko ng kulong, sabi mo, Lord, hindi ako bagay dito. Tama? Kasi siksi ng ating mga dalaga, praise God. Tapos nakasakay, lalo na pag sumasakay si Precious, hallelujah. Talagang, talagang sabihin natin. Amen? Ganito, ang lagi mong sasabihin, hindi ito ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya lahat ng mga pangit, huwag niyong sabihin, sa sarili mo, sabihin mo, Lord, hindi ito ang kalooban mo sa akin. Amen? Kasi mga kapatid, kailangan assured ka sa kalooban ng Panginoon. Amen? O tingin kayo, how you will know the will of God? Additional na lang po. How you will know the will of God? Paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos? Sabi ng Bible, praise God kung ano ang mabuti,
kaaya-aya, at kalugod-lugod. Yun ang sabi ng Romans 12. Kung anong mabuti, kaaya-aya, at kalugod-lugod. Tingin kayo, pag hindi mabuti, hindi yan kalooban ng Lord. Pag hindi kaaya-aya, hindi yan kalooban ng Lord. Pag hindi yan nakalulugod, hindi yan kalooban ng Diyos. Kasi ang kalooban ng Diyos, mabuti, kaaya-aya, at kalugod-lugod. Bigyan niyo po ako ng example, Pastor. Nag-break up kayo, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Ngayon, tatanungin ko po kayo, kalooban ba yan ng Diyos or not? Hindi. Kasi lahat ng bagay na hindi mabuti, hindi kalugod-lugod, at hindi kaaya-aya, hindi ang kalooban ng Lord. Are you here, church? Kasi sino ba na mayroong bang girlfriend na break up, tapos tuwan-tuwa, lugod na lugod siya? Salamat. Break mo na, hindi nalulugod. Bawat pagkakataon na hindi nakakalugod, hindi ang kalooban ng Diyos. Amen? Okay, sabi niya ninyo, mabuti, kaaya-aya, kalugod-lugod. Kaya pag hindi mabuti, hindi kalooban ng Diyos. Kapag hindi kaaya-aya, hindi kalooban ng Diyos. Kapag hindi nakakalugod, hindi ang kalooban ng Diyos. Nagkakaintindihan tayo, church. So tayo, dapat ay assured sa kalooban ng Panginoon. Amen? Hindi ka, sabi ko nga, you are too beautiful para saktan, at you are too handsome para manakit. Hallelujah, tayo po ay mga anak po ng Diyos. Amen? Amen? Amen po ba? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, assured in God's will. Pagka alam mo ang kalooban ng Diyos, hindi ka matatakot. Mga kapatid, lagi natin tandaan, God is really good sa ating mga buhay. Sige po, tayo lahat. Amen. Hallelujah. Sige.